Hello mga kabreeders, magandang araw sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga kapwa farmers natin dyan. Hopefully, palagi po kayong binibigyan ng blessings po ng Lord. So, May 13 po yung expected na date na manganak yung baboy natin. Yung inahing baboy natin. So, today is May 11. So, inaantay po natin baka kasi manganak ngayon kasi nagsisimula na pong lumabas yung gatas sa dede ng mama pig natin. So, binabati ko pala yung mga viewers natin dyan, mga ka-breeders at mga subscribers. Shoutout nga pala kay Clint Elesterio. Ayun, yung kapwa po natin rabbitero. Dati po yan nag-aalaga ng rabbit nung panahon na medyo malakas po yung benta ng rabbit dito sa amin. Ayan. So, shoutout ulit kay Clint Elesterio. Tsaka gusto ko rin pasalamatan mga ka-breeders yung bago nating subscriber si Philip Dagpin. Ayan, bagong subscriber po natin. Shout out to you sir, Philip Dagpin. Tsaka shout out din kay Jonar De Guzman. Palagi pong nagko-comment si sir sa mga videos po natin. I-inquire po si sir kung pwede ba daw siyang magpa-stud. Actually sir, medyo bata pa yung natin, yung buck natin na Boer goat. So nasa running 6 months pa lang po yun. So antayin lang natin na ito ay nasa saktong edad na. Tapos yun, pwede na natin gamitin for stud services. Ayan, so thank you po sa mga lahat ng viewers natin at mga subscribers at sa mga nagko-comment po sa videos natin. Maraming salamat po. So ito si Mama Pig ay anak din nung isa natin inahing baboy. Yan. So sisimula na mag-recover yung katawan niya. So inaabot na ng umaga mga ka-breeders at hindi pa rin nanganak si Mama Pig. Tsaka buong gabi po siya nakatayo. So medyo na-stress na po siya. Kaya kami naman medyo nabahala at tumawag na kami kay Manong Tata ka David para matulungan po kami. Good timing din kami mga ka-breeders kasi pag tawag namin kay Manong Tata, bakante naman po siya, so hindi siya masyadong busy. Kaya ayun, pumunta siya dito sa amin at nag-inject po siya ng oxytocin dun sa Mama Pig natin para ito ay manganak. Since buong gabi na hindi nakahiga si Mama Pig mga ka-breeders, yan, sinusubukan namin na pahigain yung baboy. It has been 30 minutes mga ka-breeders ang nakalipas mula nung nag-inject tayo ng oxytocin dun kay Mama Pig. So after 30 minutes, dinukot na po ni Manong Tata yung mga biik sa loob. So ang ginawa niya, nilagyan niya ng sabon yung buong braso niya para ito ay dumulas. Yan yung technique para mas madaling maipasok yung buong kamay or buong braso dun sa loob. So fast forward lang tayo ng kaunti mga breeders. Meron pong nakapa na biik si Manong Tata, kaya yun, yan yung dinudukot niya ngayon. Si Mama Pig po pala natin mga ka-breeders ay na AI po ni Manong Tata, kaya ito yung produkto niya. And finally, nakuha niya rin yung biik at ito ang pinakaunang lumabas. Sobrang nasiyahan kami mga ka-breeders kasi lumabas na nga yung pinakaunang biik. Ito medyo mas hindi siya masyadong malaki, pero at least happy na rin kami kasi lumabas na nga yung unang anak. At di nagtagal ay lumabas na rin yung pangalawang biik. Ito ang malaki. Kita nyo naman, malaki yung pangalawang biik mga ka-breeders. Si Manong Tata po pala mga ka-breeders ay tumatanggap ng AI services mula San Jose, Amlan at Tanhay, Negros Oriental. After a few minutes mga ka-breeders, lumabas na rin yung pangatlong biik. At ito naman yung pang-apat na biik mga ka-breeders. Ayan, malaki din yan. Itong pang-limang biik mga ka-breeders, medyo nagulat kami sa hitsura. Ayan o, kita nyo naman. Puro itim yung kulay niya. So, first time po namin na magkaroon ng biik na ganyan. Hindi namin na-expect eh. Kala namin patay yung baboy. Buti naman, yung kulay lang pala yun. So, medyo nagulat kami. Tapos, nung dinukot ulit ni Manong Tata mga ka-breeders yung baboy namin,
ay biglang sumunod naman yung pang-anim na biik. Ayan, oh, kita nyo naman, di ba? Ang bilis. So, yun yung effect ng oxytocin. So, careful lang tayo mga ka-breeders sa pagtanggal ng pusod. So, wag ho nating biglain. Dahan-dahan lang po nating bunutin to. Ayan, so binalik uli ni Manong Tata yung kamay niya sa loob kasi sabi niya may nakasunod daw. So, fast forward ng kaunti para hindi kayo mainip. At ayun, so meron nga po siyang nakapang isa. Kaya lumabas at sumunod yung pang-pitong biik. Ayan, antayin natin ng kaunti. Ayan na. Ayan. At oo nga, meron ngang nakasunod. So straight, sunod-sunod yung tatlong biik na lumabas. At di nagtagal ay lumabas na rin yung pang-walong biik mga ka-breeders. So ang ginagawa namin dito mga ka-breeders ay pagkatapos pong lumabas ng biik, tatanggalin natin yung pusod niya mula dun sa loob ni Mama Pig or mula kay Mama Pig. Tapos hinahayaan lang po namin. So hindi lang namin to pinuputol upang umiksi kasi habang naglalakad yung mga biik natin or gumagapang ay natatanggal po ito or napuputol. So hahayaan nyo lang. Tapos yun, iiksi din yung pusod nila. Ayan, so di nagtagal mga ka-breeders, dinukot uli ni Manong Tata yung baboy natin. At ayun, lumabas na rin yung pang-siyam na biik. So sunod-sunod talaga. Ang ganda at ang galing ng epekto ng oxytocin. Umabot na nga tayo sa pang-sampung biik mga ka-breeders. Ngunit si Mama Pig ay hindi pa rin po ito humiga. So nakatayo lang po siya. At kinalaunan ay lumabas na rin yung pang-11 biik natin mga ka-breeders. Ayan. So naka 11 piglets na tayo. Daming anak ni Mama Pig. Finally, si Mama Pig ay humiga na at ayun, meron pang ring lumabas na biik. So yan yung pang 12 biik natin mga ka-breeders. O diba? Ang dami. Kaya happy tayo ngayon. Sinubukan uli ni Manong Tata na kapain sa loob at meron pa nga mga ka-breeders pang 13 biik. So 13 biik yung lumabas mula kay Mama Pig. So after 30 minutes mula nung lumabas yung pang 13 biik mga ka-breeders ay lumabas na rin, nagsisimula nang lumabas yung placenta. So yun yung ibig sabihin ay tapos na yung baboy nating mga anak. Ang pagdukot po ng mga biik ay ginawa ko rin sa isa ko pong video. Ayan, pwede nyo pong i-check yung video na yan. Pinopromote ko nga pala yung artificial insemination mga ka-breeders. Mapababoy man yan o baka kasi po garantisado pong magaganda ang quality ng produkto. Mga ka-breeders, finally natapos na rin mga anak si Mama Pig natin. At we are so blessed mga ka-breeders kasi marami po siyang anak. Ito yung mga anak niya. Ayan. So in total nagkaroon tayo ng 13 piglets. Kaya we are so thankful kasi dumating po si Manong Tata Kadavid. So shout out kay Manong Tata Kadavid. Ayun. So 100% nabuhay po sila lahat. So yun. Malulusog po yung mga biik, malalaki po yung mga biik. Kaya happy po tayo. In the next couple of days or weeks mga ka-breeders, patuloy po tayo makapag-upload ng videos at update sa babuyan natin. So yun po. So we are so blessed talaga. So sana po ay nag-enjoy kayo sa video na to at meron kayong natututunan. So yun po. Sa mga kapwa farmers natin dyan, kayod lang po tayo. Kasi darating din yung araw. Yung investment natin at yung pag-sacrifice natin, yung pag-work hard natin para sa investment natin ay magbubunga rin. Ayun, so thank you po. Goodbye and happy breeding!